Naniniwala ka ba sa pag-a-abroad ay swertihan lang? Mas lumalim yung faith ko ever since nag-OFW ako. Ano yung masasabi mo sa mga kapwa nating Pilipino doon sa Pilipinas na nangangarap mag-abroad? Ano sa tingin mo yung sekreto para mag-success ka sa pagiging OFW? What is the good of being a hotel workers? Yung mga most embarrassing moment mo, experiences mo dito kay Hungary? Kung pagsubok lang, kota na. Naniniwala ka ba sa pag-a-abroad ay swertihan lang? No. God's grace. Hindi ako naniniwala sa swerte. It's all God's grace. Talagang lahat yan, nakaplan yan, Lord, sa'yo. Kasi may mga plano tayo na hindi natutupad eh. Kung yung will lang talaga natin ang susundin natin, hindi eh. Talagang may nilaan talaga si Lord na kahit anong pray mo, tapos hindi siya mangyayari. Magiging sad ka eh. Pero pag sinurrender mo kay Lord lahat, Lord, sige kayo na pang bahala. Ano po yung will niya sa akin? Kasi ito, hindi ko talaga siya plan. Hindi ko siya plan. Napakabilis talaga. Kasi, nung bago ako nag-decide na sabi ko, sige, mag-abroad na ulit ako. Kasi nag-stop na nga yung online job namin. Sabi ko, sign up lang ako ng work abroad. Nag-ano ako ulit. Napakabilis, as in. Talagang, minsan nga nananaginip pa rin ba ako? Ganun kabilis. Kasi 1.5 months lang ang process namin, nakarating na kagad kami dito. Since nag-start ang interview, 1.5 months lang talaga. Ang swerte nyo. Sobra. Grabe. Ano yung mga most embarrassing moment mo, experiences mo dito kay Hungary? Sa work lang, minsan na part na to ng, siguro na nararanasan to ng lahat ng room attendant, yung bubukas ka ng maling kwarto. Kala mo yun yung lilinisan mo? Oo. Tapos tulog yung guest, babangon, minsan nakahubad pa. Maraming beses na. Ano na yun? Ba't hindi ka nare-report? Hindi naman, mababait sila. Diyos ko, ano sinasabi ng guest? Magsasabi, oh, sorry. Tapos, it's okay. Ganyan lang. Gugulat ka kasi mga nakahubad, gano'n. Loko ka talaga, pati wala ka naaakon. Minsan pa may time na akala ko check out na, dire-diretso akong bukas niyan. Yung mali ako ng tingin sa GC namin na check out na, magkatabing pinto. Tapos ako tuloy-tuloy lang. Katabing pinto pala dapat yung bubuksan ko. Dire-diretso akong bukas. Mga nakahiga pa. Mga embarrassing moment ko talaga yun bilang room attendant. Shucks, talagang ang pula-pula ng mukha ko. Hiya talaga ako. Minsan uunahan ko na yung receptionist. Nag-complain ba? Oo. Talino mo dyan? Oo, inuunahan ko na. Sabi ko, sorry, namali lang talaga ako ng bukas. Sabi ko, magkataping kwarto kasi nag-complain ba? At least inunahan ko na, baka pagbaba mamaya mag-feedback yung nyo, bastos. Oo. Kaya, unahan mo na. Pero nag-sorry ka naman Oo, sa tao. nag-sorry ako. Kasi yung pagbukas mo, magugulat ka, mga nakahiga pa. What is your most unforgettable experience kay Hungary? Natutuwa lang ako sa mga guests na yung na-appreciate nila yung effort mo. Ako, nung December, may guest kami na, alam mo yun, yung nasa baba ka, tas hahanapin ka talaga niya, tas magbibigay siya ng pera. Yun yung parang, ang sarap sa pakiramdam. Bihira ka makaka-appreciate sa'yo eh. Sa mga dati mo bang trabaho, since housekeeping ka din sa Japan, walang ganon? Wala, talagang stress ako doon. Malaki lang ang sweldo pero hindi talaga. Actually, nagneneto ako, mas malaki pa yung neto ko dito. Talaga? Malaki talaga siya. Totoo naman na malaki talaga sahod namin doon is 75,000 pesos. Buo namin yung natatanggap. Pero kami magbabayad bahay. Tagang ano-ano yan, lahat, pamasahe. So, sa Tokyo kasi ako na-assign, so napakataas talaga ng cost of living doon. What is the good of being a hotel workers? Para sa akin, ang pinaka-exciting part is yung may tip. Siyempre tayo, mga Pilipino, pagdating sa pera, talagang yung mata natin, di ba? Nag-i-star. Yes! Paano mo naman may ikukumpara yung Pilipinas sa Hungary? Napakalayo. Napakalayo. Yes. Peaceful. Gusto ko dito kasi sa, napaka-peaceful. Grabe, more in peace of mind ka na, no? Yes. Matured mo talaga. Kasi parang priority ko yun. Peace of mind.
talaga. So, ibig sabihin ba, pag nababagabag ka, inuuna mo, kailangan mong solusyonan kasi Yes. mawawalan ka ng peace of mind? Yes, talagang, ano ko yun, talagang, pagka ramdam ko na hindi na ako mapakali, nagpipray na kagad ako kay Lord yan, Lord, please, guide mo ko. Yung Holy Spirit talaga, leading talaga ng Holy Spirit, talagang, kailangan talaga dito, si Lord ang maging center ng buhay mo eh. Kasi, pag si Lord ang center ng buhay mo, hindi ka maliligaw. Ay, totoo yun. Lahat ng pagsubok talagang may kasama ka. Yun yung, Naniniwala ako dyan, Darlie, yun kasi yung ano ko. way back Taiwan, nung Mm. nag-serve ako kay Lord, pumasok ako sa Kanya. Mhm. Nung una, lahat ng prayers ko di niya binibigay, hindi niya pinakikinggan. Mula nung nag-serve ako, mga after a month, lahat ng mga prayers ko, mapera man yan, mga decision ko man yan, binibigay niya. Yung parang sinusuklian niya pala yung pagiging malapit natin sa Kanya. Yes. Sabi nga, keep on planting today kasi Oo, bukas ma-harvest mo talaga yes, keep yan. on planting. Kasi paano ka naman aani kung wala ka naman Wala kang tinaninim? itatanim. Yes, totoo. Sa tingin mo, yung pagiging mabuti sa kapwa is worth Sobra. Ako talaga ang pinakang ano ko, motto ko sa buhay is choose to be kind always. Yun talaga kahit yung pinaka. inaabuso ka na? Yes, I don't care kung masama ka or ano, basta ako pipiliin ko pa rin maging mabuti sa kapwa. Ano sa tingin mo yung sekreto para mag-success ka sa pagiging OFW? Kailangan maging humble ka. Hindi mo kailangang pairalin dito yung ma-pride ka, magaling ka, maging mabuti ka sa kapwa mo, Yes, totoo lagi. yan. Oo, yun Yun talaga. talaga yung Kasi, pinakasusi, yung pagiging mabuting tao. sa buhay hindi kailangang pagalingan. Oo, totoo yan. As long as sumasahod ka Yes, at sa saka, isang sa buwan. akin Tapos talaga, may tip ka. yeah. Sa akin talaga, may peace of mind ako, masaya ako. Okay kami ng mga kasama ko. Yung respect talaga sa isa't isa. Respect is very important. At saka ang galing mo, no? Hindi mo inuubos yung pera mo sa pamilya mo. Ako kasi, ano talaga, nagsiset aside talaga muna ako ng savings bago expenses. Talagang ano ko yan. So, kung magkano yung matira, kasi minsan di mo maiwasan, may mga extra, gastos sa Pilipinas, ganyan. So, I'll make sure na napoprovide ko so ako mag-a-adjust sa allowance ko kinakat, or ako kasi yung tip ko iniipon ko. Nalulungkot ka ba dito, Tali? To be honest, hindi masyado. Kasi kung sa family naman, everyday kami nag-video call. May times na nakakaramdam ka pa rin, pero mamaya later on, wala na. Sa tingin mo, Darlie, after 5 years or after 10 years, nasaan ka kaya ngayon? Ako masasabi ko kasi bata-bata pa naman din ako noon. Hanggat gusto ako ng boss ko na nandito ako, dito pa rin ako. Talaga? Nag-enjoy ka Yes. dito? Parang, ito sinasabi ko rin sa iba, kahit sa mga friends ko. Sa akin ngayon, parang hindi ko na yung sobrang laki ng kita. Hindi ko na siya hinahangad masyado. Oo, kasi ang ano ko is peace of mind. Talagang masaya ako dito. Sobra. Masasabi ko talaga masaya ako dito. Pabor ka ba sa love for Hungary only? Depende. Kung single ka naman at wala kang naiwan sa Pilipinas, wala kang naaapakan, why not? Pero kung may pamilya ka sa Pilipinas, tapos sabihin mong love for Hungary only, no. Lagi mong balikan kung bakit ka nandito. Yun Isipin talaga. lagi, Yes. what is the beauty of Hungary na gusto mo? Ako talaga yung mga church. Church? Lahat ng church dito napuntahan ko na eh. Talaga? Na-amaze ako sa mga building na ang lalaki. Tapos yung view nila, di ba ang gaganda ng mga building, yung parang dati, wow, sa ano ko lang ito napapanood. Mga palabas. Oo, Oo. sa mga palabas ko lang ito napapanood. Pero ngayon, wow, talagang na-experience ko na siya. Ano yung masasabi mo sa mga kapwa nating Pilipino doon sa Pilipinas na nangangarap mag-abroad? Sa mga aspiring applicants sa Pilipinas, huwag kayong tumigil. Talagang, huwag kayong panghinaan ng loob kasi masasabi ko mas maganda maraming failures. Kasi yun yung magsusubok sa'yo eh. Papatatagin ka niyan. So, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi pag para sa inyo, pag-pray nyo rin. Kasi my favorite verse ako, Matthew 7:7, ask and you shall receive, then seek and you shall find, knock and the door will open. Kaya, keep on asking, keep on praying. Kasi talagang wala imposible kay Lord.
Surrender mo lang talaga lahat sa Kanya. Natutuwa ako sa'yo kasi yung buhay mo talaga, sentro talaga si Lord. Yes! Mas lumalim yung faith ko ever since nag-OFW ako. Talagang nilapit ko yung sarili ko sa Kanya. Kasi dati pariwara din ako eh. Alam mo, wala naman kasi talaga. Naiiyak ako. Wala talagang ibang makakatulong sa atin. Siya lahat. Kaya kailangan talaga si Lord maging center ng buhay mo. Kasi challenges, kasama yun sa buhay natin. Pagsubok, struggle, lahat yan. Dadaanan natin yan. Walang perfect life. Sinubok ka ba talaga ng Sobra. tadhana? Dami. Nung nasa abroad ka? Oo. Naiyak ko. It's okay. Ang dami. Kung pagsubok lang, kota na. Tapos si Lord ang naging kakampi mo. Dun, parang, yun. Si Lord ang naging kakampi ko. Sa lahat ng pagsubok. Kaya, alam mo yun, Lahat talaga. lahat. Maliit na bagay, pinagpapasalamat mo kay Lord. Sobra. Kasi, parang feeling ko, yung pagsubok na yun, piniprepare lang talaga ako ni Lord sa sobrang malaking blessings. Saka nag-grow ka into a better person Yes. talaga. Nakikita ko talaga sa'yo. Yung mga pagsubok na yun, parang naging daan para maging strong ka ngayon. Yes. Mas lagi kong sinasabi talaga, napakalayo ko na. Malayo pa, pero napakalayo ko na. Buhay na meron ka dati. Dati. Meron ako buhay dati. Ngayon, masasabi kong sobrang grateful, napaka-bless ko kay Lord. Talagang, hindi man lahat, pero masasabi kong, Happy ka, kontento ka. yes, happy, contented. Alam mo, ano yung susi ng pagiging masaya sa tingin mo? Sa pagiging OFW, what is the key to be happy? Happy life? Para sa akin, pagiging kontento din. Yes. Oo, kasi ando na tayo sa we want more, pero depende may time na, may moment na yung pagiging kontento mo sa bagay na to, maliit man yan, malaki, pinagpapasalamat mo. Appreciation talaga, yung big or small things man yan, you must be grateful. Ang sarap sa pakiramdam na yung kahit maliit na bagay, ako talaga laging, thank you Lord, kahit nga maliit na tip yan, thank you Lord, talagang, oo. I feel you. Oo, talagang pag na-appreciate mo ang isang bagay, parang wala kang reason para maging sad. Oo. Pero alam mo, sa experience ko din sa kanya, kay Lord mula nung inilapit ko talaga at sinurrender ko talaga sa lahat talaga. As in, alam mo yung, alam kong imposible, pero Totoo yan. binibigay niya talaga. Ano yung maa-advise mo sa mga kapwa nating OFW dito, sa mga kababayan natin na may mga pinagdadaanan sa buhay? Si Lord talaga dapat mag-center ng buhay niyo. Talagang pray lang talaga. Kasi naniniwala talaga ako, yung mga pagsubok na yan, malalampasan din natin yan. Tsaka may kakampi ka talaga na alam mo hindi ka pababayaan. Pag si Lord na talaga ang kakampi mo, lahat ipapanalo mo. Yes, Oo, totoo yun. totoo yan. Talagang, kaya ngayon, sa totoo lang, pag may problema ako, pinagpipray ko lang yan kay Lord. Lord, ikaw nang bahala nito Ayoko na tong stressin, ikaw nang bahala nito. Oo. Nakakatulong siya sa peace of mind mo. Yes. Yun pa naman ang ko ngayon, talagang peace of mind lang. Yun ang priority ko talaga, peace of mind. Gaano ka-importante yung organization ng mga Pilipino dito sa buhay mo or sa mga OFW? Para sa akin, malaking tulong yung once a month na Filipino Catholic Mass dito. Kasi maganda din yung, alam mo yung nag-gather. Ang sarap din sa kasi, alam mo, marami kang matututunan sa ganyan yung sa community. Pananampalataya ko mas lumalim sa community. Sa Japan. Ay, sa Oo, Japan. doon ko siya talagang, doon ko na na mas lumalim yung pananampalataya. Kasi, ang sarap na may organization kayo, yung Nagkakaisa. oo, nung after ng mass, tapos meron kayo yung Gathering. gathering na pag-usapan, okay, what are you grateful for today? Tapos really? ano yung mga, ipag-pray ka nila, kung ano yung mga wish mo, mga dreams mo, gano'n. Pray over ka talaga nila. Yun yung mga gusto ko sa mga kasi, Nakakatulong ang sarap, talaga siya nakaka-lift sa... talaga ng ng faith. Yun masasabi ko talaga. Kailangan, yun yung gusto ko yung, minsan kasi, nawawala yung faith natin. Ay, yung Totoo yun. Oo, Minsan- hindi everyday na okay ka. Mm-mm. Ako pag nararamdaman ko na parang feeling ko nalolobat ako. Yung parang wala ako sa focus. Parang, oo nga no, medyo
kailangan ko na ulit mag-charge kasi parang nawala ako sa alignment. Kasi may time yung busy ka, yung parang ang daming ganap, ang daming busy sa work, tapos parang wala ka ng halos time na parang puno yung schedule mo, yung parang pagod ka na. Parang hindi mo maintindihan sa sarili mo. Oo, Ganun. minsan kasi hindi talaga maano yun nga, masasabi ko sa'yo, nalolobat yung spirit ko, yung gano'n. Tapos, pag nawawala ako sa focus, yung nararamdaman ko na, oh my God, nawawala na naman ako sa alignment, sabi ko. So, kailangan ko talagang bumalik. Kailangan ko talagang ibalik. Oo. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, i-prepare ka niya kasi may mas bigger na darating sa buhay mo. Yung testing kasi natin, in the future, magiging testimonials yan natin Yun yung favorite ko talaga na part na, wow, yung mga pagsubok ko dati, testimonials ko na siya ngayon. Na-overcome ko siya. Kaya masasabi ko rin, siguro binigay niya na to sa akin ng tinodo na niya. Kasi sabi ko kay Lord sabi ko, Lord, mag-a-apply ulit ako ng abroad. Retirement ko na to, last ko na to na kasi sabi ko, ang hirap nga sa Pilipinas mag-apply, di ba? Sabi ko, pag nakarating ako dun sa pupuntahan kong bansa, hindi man siya dream country ko, doon na ako mag-iisip kung saan ako ulit pupunta. Kasi napakahirap sa Pilipinas pag mag-apply ka. Diyos ko, talagang pahirapan. May placement fee ka po nung pumunta dito. Libre lahat. Ay, ang galing naman. Thank you, Miss Dali, sa pagpapa-unlock ng interview na to. For sure, madaming matututunan sa mga kapwa nating OFW dyan, lalo na sa pananampalataya, sa faith, kung paano nakakatulong ito sa pagiging OFW. Napaka-importante talaga yun. Basta, keep on praying lang. Kasi ibibigay at ibibigay yan ni Lord sa inyo. Ang dami. Alam mo, feeling ko, ako kinikilabutan ako. Kasi parang it's a sign na para bumalik naman yung faith ng mga kapwa nating kapwa nating kababayan dito. Sa mga napanghihinaan. Yun talaga yung kulang. Yes. Ako, aminin ko, minsan pag nalulungkot ako faith, minsan malulungkot ako, kulang ako ng faith. Kailangan ko na naman magdasal ng masinsinan kay Lord. Sa mga Lord. napanghihinaan ng loob, mag-pray lang kayo kay Lord. Kasi talagang pag siya talaga. Tsaka ang pagpananampalataya naman, it's about your personal relationship to the Lord. Yes, tama yun. Thank you so much. Sana magkita po ulit tayo. It's an honor. Yes. Sobrang kahit na nahihiya. Thank you so much, Dalia. Yes. Thank you so much. Gusto ko lang batiin, nagpapabati yung mga kasama ko. Sige, sure. Sige. Hindi ako papasukin ng bahay. sige, batiin mo. Mga kasama ko, wala sila ngayon kasi mahihain sila. Si Menchi at saka si Mary Joy, yung classroom girls. Tsaka yung mga tropa namin kapitbahay dyan, sila Kuya John dyan. Ayan, hello. Thankful ako sa pagpapanood ng boss ko. Sa aming pinakamabait na boss, sa sa opportunity na to na pinagbigyan kami na dito makapag-interview. Sa mga staff din, mga nag-cooperate na mga staff dito sa aming receptionist. Thankful ako sa kanila kasi yun, mabigyan tayo ng chance na ma-tour yung hotel. Yeah, thank you so much sa boss ni Miss God bless po Dali. sa inyong lahat. Sana ma-inspire kayo. Of course. Napahaga ko. Thank you, Dali. God bless.